Hello mga Mars, welcome back to my channel, Karin Scoop Station here. Ganun pa rin ang balita, mga Mars, mainit na mainit pa din dahil hindi pa naman tapos ang pagdawit sa pangalan ni Kong Arjo Atayde sa contractor. Balikan lang natin yung pinost ni Mrs. Maine Mendoza Atayde sa kanyang X account. Sabi nga niya dito, I am with my husband in this. Yes, dito talaga sa mag-asawa, meron talagang pagdadaanan. 'Di ba? May mga kasabihan pa nga yan, yung first year, second year hanggang 7 year. Pag malampasan nga daw yung 10th year, parang kahit papaano, nakalampas na kayo dun sa yung pinakamahirap na stage sa mag-asawa. Siguro mula nung nag-asawa sina Maine and Arjo or ang Armaine, eto yung pinakamalaking problema na kanilang hinarap ngayon, mga Mars. Sobrang laki po talaga. Dahil si Maine ay isang sikat at ang asawa ay politiko at sikat na artista din. Sila ay kilala. Kaya konting ganun lang ng name nila, talagang boom, sasabog talaga. Tapos andiyan na yung marami ng sinasabi ang mga tao, kahit 'di ba? Kahit sa sinabi dito ni Maine na, sabi niya dito, I sincerely hope and pray that the people who are truly responsible will be held accountable and that innocent individuals be spared from this mess. O, 'di ba? Ayan. Tsaka wala siyang ginagawang masama sa loob. He has been doing his best to serve the people of his district in Quezon City since the beginning. Ito na nga nadawit. Pero lahat ng problema may solusyon at malalampasan. Kaya Maine, sa aming mahal na Armaine, Arjo and Maine Mendoza Atayde, malalampasan niyo din 'to. Malaki yung problema, hindi lang sa inyong dalawang mag-asawa kundi sa pamilya Atayde. Magdasal lang po na tulungan na maging okay din ang lahat. Now, kanina mga Mars, nanood ako ng Eat Bulaga. Hindi ko maisip na may nag-message dito. Sabi pa niya dito, grabe message niya dito, akala mo kung sino siya. Sabi niya dito, di na natin babanggitin yung name niya. Sabi niya dito, shame Maine, kung nakikita ka pa sa Eat Bulaga tapos nagpapakurakot ng asawa mo sa taong bayang shame. Siyempre, mga Mars, baluarte ito ni Maine Mendoza, ang TVJ. Kaya naman, marami talagang sumagot dito sa post nito. Sabi nga niya, bakit madam, sure ka na ba doon? Grabe ka, napatunayan na ba? Kahit sinong pangalan pwede sabihin ng mga need nila patunayan yun. Prove it's true. Judgmental ka naman, correct. Sabi, ang kitid naman ng utak mo. Sabi pa, shame kasi ang taba nyo, lola, pero kain pa rin kayo ng kain. Feeling mo, nasa Senado ka, punta ka doon, wag dito sa EB. Oo nga naman. Shame on you too, Ateng. Anong kinalaman sa trabaho niya sa Eat Bulaga ang issue ng asawa niya? Tapos, sabi, before ka magputak dyan, may nakita ka na bang ebidensya? Puro lang salita, manood ka na lang, pati yung walang kasalanan dinadamay mo, itiko mo, daliri mo. Bawal judgmental po. Walang kahit sino may karapatan magsalita ng dumi ng kapwa dahil kung susuruin ka, hindi ka din malinis po, kaya bawal judgmental. Tama. Mag-rally ka sa bahay nila, hindi yung puro ka sat-sat dito. Tapos, shame on you. Magmumukha ka lang bobo at engot sa ginagawa mo.
Hmm. Ay, sorry na, pumunta kasi ako sa FB page niya ta's tinawag kong baboy. Oh, 'di ba, wala ka namang magsasalita ka ng pangit sa kapwa, eh, 'di pa naman napatunayan, wala ngang mailabas na ebidensya pa, eh. Tapos meron pa dito, idol ko si Maine, disappointed ako, alam mo ba 'yun? Kaya nga may sumagot dito, kung idol mo pala si Maine, eh, fake ka na fan kasi bakit may gano'n kang nararamdaman? Wala naman, oh, 'di ba? Tapos kahapon, yung sa Congress na hearing kahapon, nakapanood din ako mga Mars, meron akong asan na yun, meron kasi akong sinulat. Si Kong Jesus Manuel Bong Suntay, kinwestiyon niya si D, yung sa 18 names na nabanggit niya sa Senado, tinanong siya kung nakaharap ba daw niya ang mga ito at kusa ba siyang nag-abot o inabutan ng pera ang mga binanggit niyang pangalan. Alam mo po ang sagot niya, hindi daw. Kaya ang sabi ni Kong Suntay, baka daw hearsay lang yung mga naririnig ni D. Na binanggit niya daw yung mga names pero alam mo yung nagbanggit lang ng names tapos hindi naman napunta talaga kung meron man talaga siyang binigay, yung ginamit lang. Ang sagot doon ni D, possible. O tingnan mo nga. So parang yung mga nabanggit na names, sabi nga doon ni Congressman Suntay, unfair dahil hindi naman niya masabing nakaharap niya ang mga ito at bakit niya binanggit doon sa Senado yung 18 na yun. Hindi kaya sa likod nito ay sa likod niya ay may malaking tao para tapos naghanap din siya ng damay kasi nga sila yung talagang pinunteriya ng taong bayan. Marami, marami siyang nilaglag, no? Ika nga ni Vico Soto, Mayor Vico Soto, ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Sinabihan niya talaga, bilib talaga ako kay Mayor Vico Soto. Bilib ako sa kanya. Grabe, kaya pala mahal na mahal siya ng mga tiga Pasig. Kasi sobrang totoo, sobrang tapang niya. Do'n ako nagulat nung sinabi niya na may experience siya sa mag-asawang ito na mga D, na sobrang napakasinungaling. Hello mga Mars, may idadagdag ako. 37 minutes ago, sa Facebook account ni Maine Mendoza, nag-post po siya, quote and unquote, "Hi everyone, I realized my initial reaction when the issue first broke came across as informal and casual. Felt the need to speak out immediately after hearing the news and listening to Arjo's side regarding the alleged involvement. Forgive me for speaking up again this time. I know it may be wiser to stay silent while the investigation is ongoing, but I cannot let my last tweet be my only statement. I am well aware of the accusations, criticisms, and judgments being thrown at my husband, me, and our family after being bombarded with vile remarks the past 48 hours. I will not pretend they don't sting, but I will also not allow lies to define who we are. Not a single part of our life has been built on taxpayers' money. Everything we have comes from years of work and savings. We pay our taxes and we pay them truthfully because we respect the same system we are accused of betraying. Both of us and our families are financially capable of sustaining the lives that we live. And it's personally offensive to be accused of spending money that we have rightfully earned outside politics. It's unfair to reduce everything that we are and everything that we have worked for to that single narrative. I will never accept the narrative that accuses us of stealing and living off taxpayers' money. That is not whose Arju is. That is not who I am.
and that is not who we are. No amount of noise and accusations will never make it true. And if Arjo ever did anything dishonest, if we're truly guilty, I certainly wouldn't defend him and cover for him. Accuse him of other things if you wish, but not of stealing from people. That is one line he has never crossed and never will. I get that the current allegations, photos taken out of context, and the stories being spread online may look different to some. But let's not forget that perception is not always reality. Narratives can be twisted so easily, and many are quick to believe what fits their perspective, but the truth always finds its way to light, and that's what we are holding on to. And when the truth comes out, I hope those who judged and condemned us so quickly, especially those who filled platforms in our spaces with all sorts of hate, also take a moment to recognize how harsh and hasty their judgment were. But we all know that rarely happens because even when the truth is presented, some would rather ignore it and just keep on condemning. It is truly distressing to see people suffer in times of crisis because of corrupt politicians who put self-interest above all else alongside their accomplices. Nakakagalit talaga. And we also believe those who are truly guilty should face accountability. Again, the truth will reveal itself in the end. We can only hope and pray that the justice system delivers justice to those who deserve it and to whom it's due. I know we may be easy targets, but you are condemning the wrong people. I understand that people will choose to believe what they want to believe, and some will continue to mock, criticize, and crucify us no matter what. But legal action will be taken, and Arjo will clear his name by proving his innocence. Let's allow due process to run its course before we condemn. God knows the truth, and we stand with clean hands. Remember the three sides to every story: their version, our version, and the truth. And we are confident that we stand on the side of truth. Arjo has nothing to hide. He has never been guilty of stealing. I'll end with this. Not all politicians are corrupt. Some are just convenient targets. The real villains are celebrating quietly in the shadows. Ayan, ang haba ng sinabi ni Mrs. Maine Mendoza Ataide. Kaya grabe po kasi talaga ang ginawa ng mga tao. Hindi pa man tapos pero alam mo yung mga pictures, o 'di ba? Grabe, grabe talaga. Sobra, sobra-sobra po talaga ang ginawa nila. Masama po 'yun, manghusga tayo sa kapwa natin. Meron naman pong, ah, proseso ito, eh. 'Yun nga, lalabas din naman ang katotohanan at talagang isinisigaw ni Maine na ang kanyang asawa ay hindi magnanakaw. Tama, pareho silang artista, pareho silang kumikita kahit hindi pa sila, mag-boyfriend and as girlfriend then nag-asawa, pareho po silang may mga career at kumikita. Kaya lahat ng vacation nabili nila, yung kasal nila, pera po nila yun, pinaghirapan nila yun, meron po silang mga pera. Pero bakit kasi gano'n kasi talaga ang mga tao, gano'n madaling maghusga. Pero minsan tingnan din muna natin yung sarili natin kung dapat ba tayong mag-gano'n sa isang tao. Kaya ako hindi ko naman kilala si Arjo Ataide, si Maine di ko rin na ano, fan ako, nakikita ko through online kung sino sila, the way sila magsalita, at saka yung mga sinasabi ng mga tao na mabait, hindi magnanakaw, at laging sinasabi ni Ma'am Sylvia Sanchez na yan ang hindi niya dapat gawin, yung lulukuhin ang mga tao dahil si Ma'am Sylvia talaga daw ang kanyang makakalaban. Kasi yun nga, dahil kilala sila, madali silang i-target at isa pa politiko, kaya naghahanap talaga ng taong madadamay yung mga, sangkot ngayon sa gano'ng usapin ng, flood control.
And that's it mga Mars. Thank you for watching this video. Please like, comment, share, and subscribe for more scoops. Bye!